Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:13 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napektuhan nga sektor, mga dalagko nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligan nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Miyerkules sa Marso 11, tuwing 2026. Inang inyo tag balita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaron sa mga pangulong dinalan. Iloilo City Council nagingyo sa national government nga magpatuman sa mga tikang agudman solusyonan ang epekto sang oil price hike. Pag-usisa sa train law kag pag-suspend sang excise tax. Gindoso. Councilor Dron ginhangkat ang mga kaupdanan sa City Council nga ibalik ang service-issued vehicle sagud makakinot sa gatong. Fuel subsidy para sa mga mangunguma kag mangisda lapit na lang ipanagtag sa DA. Kagkaron sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Council nagingyo sa national government nga magpatuman sa matikang agud masolusyonan ang epekto sang oil price hike, pag-usisa sa train law kag pag-suspend sang excise tax. Ginduso detalye sang balita Emero Santiago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pinaagi sa tatlo ka resolusyon naghingyo ang Iloilo City Council sa gobyerno nasyonal nga magpatuman sang policy measures agud masolusyonan ang epekto sang pagsaka sang presyo sang petroleum products sa sektor sang transportasyon. Sa iya nga privilege speech sang Miyerkules, ginpatpat ni Councilor Cedric Cabaluna, chairperson sang Committee on Transportation sang Sangguniang Pangungsod, ang dakong epekto sang pagsaka sang presyo sang gatong. Bangod sini, ginduso sang konsehal ang tatlo ka resolusyon nga ginaprubahan man sa City Council. Ang unang resolusyon ang nagahingyo sa Senado kag sa Kamara na mag-allocate sang dugang nga pondo para sa fuel subsidies nga ipanagtag sa mga PUV operators, drivers kag mga sektor nga nagadepende sa gatong. Ang ikaduha naman nga resolusyon ang nagahingyo sa Senado kag Kamara nga bisitahon kag usisaon ang train law kung pwede mapanubuan o kung masuspend ang implementasyon sang excise tax sa mga petroleum products. Ang ikatatlo naman nga resolusyon ang nagahingyo sa Department of Energy, Department of Trade and Industry kag Philippine National Police nga pasangkaron pa ang pagmonitor sang pagpasaka sang presyo sang petrolyo, hoarding kag profiteering sa tunga sang krisis. Nagpanawagan man siya sa publiko nga mag-obserba sang fuel saving practices agud makakinot sa presyo sang gatong. Lakip na diri ang paglikaw sa mga biyahe nga indi man importante kag paglikaw sa excessive o kung abusado nga paggamit sang air conditioning. Samtang gindayaw naman sang konsehal ang nangin inisyatibo sang lokal nga panguluhan sa pagpangunan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga nagpain sang 3 million pesos nga pondo para sa ipatuman nga fuel subsidy program. Para sang dako. Bisan wala pa sang pahanugot kag pasihan. May mga gasolinahan kagapasaka sang presyo sang gatong kag may mga operator sang PUVs gagasupot sang dugang nga plete. Ginapandaman kamutanan
Kadako ang inyo sa lapton kung kamo ang madakpan. In conclusion, these extraordinary circumstances call for extraordinary solutions. The crisis should bring out what it means to be Filipino. Take care of each other. During this difficult time, we have no choice but to tighten our belts, reduce spending, and live more frugally. Ang kabahin sa privilege speech ni Councilor Cedfrey Cabaluna para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Councilor Doron ginhangkat ang mga kaupdanan sa City Council nga ibalik ang service-issued vehicles agod magkakinot sa gatong. Detalye sang balita, Emiro Sanchez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginhangkat ni Councilor Romel Doron ang mga kaupdanan sini nga mga konsehal sa sangguniang pangungsod nga i-surrender ang ilatag sa ka-service issued vehicles bilang sabat sa nagataas nga presyo sang petroleum products. Suno sa konsehal, konsensero sila sa pagpangita sang solusyon agod makakinot sa gatong. Dapat ngumpisan ini sa ilang kaugalingon. Ginpayag niya nga dapat ibalik nilang ilatag sa ka-service vehicles kag kabigon ini nga sakripisyo. Dugang niya nga ginbalik niya na ang iya nga service vehicles ang tilakdan pa nga tuig antes pa man nga nag-issue ang mainit nga tensyon sa Middle East. Dapat man nga hindi pagbatunon sa mga konsehal ang fuel subsidy kag ihatag na lang ini sa mga driver o kung sa mga pumuluyo nga apektado sang mataas nga presyo sang gatong. Ini ang nangin suwestyon sang konsehal matapos nga nag-privilege speech si Councilor Cedfrey Cabaluna na tuoy sa ginpatuman nga oil price hike kag nagpanawagan sang solusyon para sa transport sector. I think that is one of your self-sacrifice. If we are really sincere in reducing or solving these problems, so we start from all. Saan kani personal, hindi lang national kami, no? So I have already returned my service vehicles. I think last year pa yan, wala pa niyang crisis, ibalik ko na. I hope Councilor Trinoliana, you want to the same. Councilor Yang, Ang kabahin sang pagpayag ni Councilor Romel Doron. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Fuel subsidy para sa mga mangunguma kag mangisda lapit na lang ay panagtag sang DA. Detalye sang balita, JP Herba. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Target ng Department of Agriculture kung DA nga mapanagtag sa mga bulan ang fuel subsidy para sa mga manghuma kag mangisda bilang bulig sa piyak sa nagataas nga presyo sang krudo bangod sang nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Sino kay DA spokesperson Asek Arnel de Mesa, kinalauman nga mapagwa sa sulod sa 2 ka semana ang nasabit nga subsidiya para sa sektor. Dugang pa niya, dako nga bulig ini para sa mga manghuma nga nagahanda para sa harvest season sa humay mais kag sibuyas. Pangunahan naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kag Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering ang pagparagtag sa unang nga tranche sang fuel subsidy sa mga kwalipikado nga benepisyaryo. Angot sini, padayon man nga ginatanaw sa ahensya ang tanan nga posible nga tikang agud mabuligan ang sektor kag balikawan ang pagdubo sang produksyon. Lakip sa sini nga matikang ang posibleng roll-out sa presidential assistance to farmers and fisher folks nga may nakabaina nga pondo bilang dugang nga suporta sa sektor. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, talatapan o kung nagsugod na sa pag-obserba sang 4-day work week ang talatapan sa Department of Public Works and Highways Regional Office 6. Inibilang pagsunod sa memorandum ng in-issue ni DPWH Secretary Vivencio Vince Dizon santos sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang DPWH Region 6 magapatuman sang flexible work arrangement sa tanan ng empleyado epektibo sang Marso 9. Ang regular working day sa mag-umpisa Lunes hasta Huwebes sa rin alas 8 sa aga hasta alas 5 sa hapon kabay sang energy conservation efforts sang ahensya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpahayag sang pagkaalarma ang Police Regional Office 6 sa nakumpiskang illegal nga droga nga naglabot sa masobra 74 milyones pesos sang tinalikdan nga Pebrero 2026. Suno kay PRO6 Director Josefino Ligan, alarming ang sitwasyon
Labi pa nga may mga nagkaladakpan nga opisyales ang barangay sa anti-drug operation sang kapulisan sa probinsya sang Iloilo. Ang mga nadakpan, isa kasangguniang kabataan chairman sa Banwasang Sara, barangay kagawad sa Banwasang Dingle, kag punong barangay sa San Dionisio. Nagapabilin man nga panghangkat ang tuman kadamo nga entry point sa riyon sa ring kalabanan sa supply ang naghalin sa Metro Manila. Sa tunga sining mga panghangkat, ginmando niligan sa kapulisan nga padayunon ang masangkad nga anti-drug operations kung mapapas ang problema sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 7,000 nga delegasyon gikan sa 8 schools division office sa riyon sa East magkapasakop sa Wevra Amit 2026. Detalye sang balita, Marian Grace Serena. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kalauman nga malabot sa 7,000 ang magapasakop sa hiwaton nga Western Visayas Regional Athletic Association o Conwivra Ami 2026 nga hiwaton sa syudad sang Pasig. Ginbugusan ini sa mga opisyales kag technical working group members, mga atleta, kag coaches, assistant coaches, chaperones kag trainers. Ang Schools Division Office sa Baclan may 955 ka delegasyon, Antique may 47, Capiz may 850, Guimaras may 610, Iloilo may 980, Iloilo City may 948, Pasig City may 865, Cagrojas City may 710. Magluwas pa diri may 723 pa ka officiating officials, kag 102 nga non-officiating officials. Gimpayag ni Dr. Leonico Barredo, Chief Education Supervisor sang Education Support Services Division sa DepEd Region 6, nga preparado na ang tanan nga SDO sa hiwaton nga regional meet. Hiwaton ang opening program sa Marso 17 kung sa diin magalawig ang regional meet tubtob Marso 22. Hiwaton ang opening program sa Ricardo P. Palmares Senior Memorial Sports Complex sa Barangay Bacuranan, Pasig City sa March 17. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DepEd Western Visayas magapatuman sa no outdoor game. Sumalin las 9 sa aga tubtob las 4 sa hapon sa iwaton nga Wevra Amit 2026. Detalye sang balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magapatuman sang no outdoor games ang Department of Education Western Visayas sumalin las 9 sa aga, tubtob las 4 sa hapon sa hiwaton nga Western Visayas Regional Athletic Association o Wivra Ami 2026. Gimpayag ni DepEd Western Visayas Regional Director Cristito Eco nga para masiguro ang safety sa mga student athletes sa piyak sa mataas nga heat index, wala sang hiwaton nga mga hampang sa nasambit nga mga oras. Samtang gimpayag naman ni Dr. Leonico Barredo, Chief Education Supervisor sang Education Support Services Division sang DepEd Western Visayas, nga nagpagawa ang Regional Office ang Regional Memorandum No. 243 Series of 2026 nga naga-outline sang healthy safety measures nga ipatuman sang kada Schools Division Office samtang ginahiwat ang regional meet. Sa idalom sang memo, ginmanduan ang mga Schools Division Superintendent kag Assistant Schools Division Superintendent nga magdala sa mga gamit agud mapahagan-hagan ang epekto sang heat index sa ilatag sa kadelegasyon. Tugang pa ni Barredo nga ginmanduan man ang mga SDS nga maghiwat sang daily check-ups kag blood pressure monitoring sa mga personnel sa billeting quarter antes magpadulong sa playing venues. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-abot na ang delegasyon sa Schools Division Office Guimaras para sa Western Visayas Regional Athletic Association meet sa syudad sang Pasig. Magatinir ang delegasyon sang SDO Guimaras sa Pasig Trade School. Ang SDO Guimaras mayara sang 610 ka delegasyon, 85 opisyales kag miyembro sang Technical Working Group, 362 ang atleta kag 163 ang mga coach, assistant coach, chaperones kag trainers. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isatyu nag-upod sa first quarter NSED. Detalye sang balita, JP Herwas. Pod ang Iloilo Science and Technology University kun ISATU sa ginhiwat ka first quarter simultaneous national earthquake drill o kun NSED
ang aktibidad kabahin sa mga pagpanghanda sa universidad sa posible pagluntad sa mga baskog nga linog kag pagtuman sa mando sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Sa drill, ginpakita sa mga estudyante kag personnel sa universidad ang ila pag-obserba sa drop, cover, and hold procedure. Ginpakita man sa universidad ang kahanda sa ilang mga personnel, lakip na ang mga student volunteers sa pagresponde sa emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inaprubahan sa Kongreso ang hagna nga nagapalapad sa prangkisa sa more power sa 1st District sang Iloilo. Ang bill nga nagatuyo magpalapad sa prangkisa sa More Electric and Power Corporation ginduso ni Iloilo 1st District Representative Jeanette Garin. Ginaprubahan ang ninambitan nga hagna sa ikatlo kag katapusan nga pagbasa sa House of Representatives of the Philippines sa ila sesyon sa nagligad nga Martes. Ang nasambit nga hagna nagatuyo nga isulod ang mga banwa sang primer distrito sa franchise area sang More Power. Ang pag-aprobar sang bill natabo matapos gimpresentar ni Jeffrey Ferrer, chairman sang House Committee on Legislative Franchises, ang paborable nga rekomendasyon sang komite sa plenaryo. Ang House Bill number 7647 naga-amyendar sa sections 11, 16 ug 21 sang Republic Act number 11212 nga ginamendahan na anay sang Republic Act number 11918. Ang original nga layi naghatag sang franchise sa More Power ug magtukod, mag-operate kag mag-maintainer sang electric power distribution sa Iloilo City kag sa 2nd kag 4th district sa probinsya ug masigurong pada nga masaligan nga supply sang kuryente sa mga konsumidor sa ila franchise area. Kung mahimo ini nga layi, tugutan ang More Power nga palapado ng ila serbisyo sa distribusyon sang kuryente sa mga banwa sang Igbaras, Tubungan, Uton, Tigbawan, Gimbalmi, Ag-aw kag San Joaquin. Bisan pa nga ang mga nasambit nga banwa ginaserbisyohan subong sang Iloilo 1 Electric Cooperative kung ilekuuno ginpanigarin nga klaro sa 1987 Constitution of the Philippines nga ang franchise ang public utilities hindi dapat mangin eksklusibo kag ginpamatud-an man ini sang Korte Suprema. Ginapatun-an manigarin nga ang mga lokal nga opisyales sa distrito nakahimo na sang idatag sa karesolusyon nga nagainganyo sa Kongreso nga palabuton ang franchise coverage sang More Power agud makabenepisyo ang ila pumuloy sa mas dasig, masaligan kag mas responsive nga serbisyo sang kuryente. Para sa mga nagasuporta, ang ginaduso nga expansion ginatanaw nga isa ka importante nga tikang agud mapadasig ang pag-uswag sa ekonomiya hindi lamang sa syudad sang Iloilo kundi pati man sa mga kabanwahanan sa bugos nga probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Operational na ang hybrid solar power system sa DILG Antique. Ginakabig naman ini nga timely sang DILG Antique kasunod sang panawagan sang opisina sang presidente kag Department of Energy nga magpatuman sang energy efficiency kag conservation measures. Suno sa provincial office, pinaagi sa sistema ginasiguro sining padang supply sang kuryente kag ginduso ang sustainable energy source sa mga operasyon sang DILG Antique. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginbato ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang kapintunga sa bilyon nga balor sang excess income kag wala na gamit nga mga cash advance ang siyam ka provincial kag district hospital para sa tuig 2025. Suno sa provincial capital naglabot sa 487 kon 487 milyones ang ginbalik sang siyam ka ospital nga ginalantaw nga naghalin sa maayo nga collection efficiency sa mga ospital, mataas nga reimbursement kag mataas nga increased package rates sang PhilHealth kag coverage sang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients sa Department of Health. Sa nasambit nga surplus 90.6 million sa Iloilo Provincial Hospital, Alyosan District Hospital 67.16 million, Ramon Tabiana Memorial District Hospital 41.3 million, Representative Petro G. Trono Memorial Hospital 68.3 million, Sara District Hospital 97.3 million, Dr. Ricardo Provido Senior Memorial District Hospital 39.22 million, Don Valerio Palmares Senior Memorial District Hospital 44.9 million, Jesus M. Colmenares District Hospital 13.9 million, kag Federico Roman Tirador Senior Memorial District Hospital 24.34 million. Ang surplus igabalik naman sa General Fund para magamit sa iban pang proyekto o inisyatiba
sa provincial government. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagbisita sa Mobile Soils Lab ang DA sa Dao ginugukan sa mga mangunguma. Detalye sa balita, JP Herba. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gindugukan sa mga manguma halin sa Dao Kapis kag kaingod sininga kabaruhanan ang pagbisita sa Mobile Soils Laboratory o kon MSL sa Department of Agriculture Western Visayas. Sa unang adlaw pa lang sa libre nga serbisyo sa MSL sa Dao, nagdangat na sa kapin 150 ka soil samples ang gindala sa mga manghuma para sa libre nga soil analysis. Ang pasilidad magalawig sa Dao tungtod Biyernes, Marso 13, gani ginapanugyan sa ahensya ang mga manghuma nga magdala pa sa ilang mga soil samples agud matumulag hustong elemento kag pagdumala sa ila kaumahan. Sa nagiging nga semana, nangin madinalagon man ang pagbisita sa MSL sa banwa sang Maayon sa probinsya sang Capiz. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. National rounds ng Young Farmers Challenge Season 5 hiwaton sa Iloilo City. Detalye sa balita, JP Herba. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hiwaton sa Iloilo City ang head-to-head business pitch competition kag national awarding ceremony sang Young Farmers Challenge o kon YFC Season 5 sa Abril 19 tungtod 24. Ini ang ginanunsyo sang Agribusiness and Marketing Assistance Section o kon AMAS sang Department of Agriculture o kon DA. Ang YFC isa sa madalayawon nga programa sa gobyerno para sa mga pamatanon nga handong nga maengganyo sila nga mag-explore sa madamo nga oportunidad sa agrinegosyo kag pagpanguma. Sa nasambit nga kompetisyon, lauman ang pagsambuwa sa mga national finalists gikan sa nunay tuhay nga rehiyon, bitbit ang ilang ginapabugal nga inobasyon kag produkto sa agrikultura. Nabluan nga ang Western Visayas may 7 ka regional winners nga magatiglawas ang rehiyon sa national level. Ini ginalkipan sang Ferncrest Dairy Farms ng Guimaras, Abacadabra kag OD Bloclo and Feather Farm sang Aklan nga nagpangibabaw sa production category sang kompetisyon. Nangibabaw sa food processing category ang Banana Kingdom sang Iloilo kag Sirit Kuriit sang Antique samtang ang KNL Ecofeed sang Negros Occidental ang nangibabaw sa non-food processing category. Nagdaog naman ang Agri-BNB sang Guimaras sa digital agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagpanagbalayan sang Iloilo Science and Technology University ang labing unang Philippine Architecture Schools Association Incorporated Visayas Regional Conference nga natala na sa Marso 19 tubtob 20, 2026. Ang aktibidad magatipon sa mga manunodlo estudyante, kaiban pa nga mga profesional gikan sa riyon agud mapabakod ang standards ng edukasyon pang arkitektura nga mapauswag ang kolaborasyon sa mga institusyon sa Visayas. Ang universidad paray nga nagapanginguha sa paghatag sang platform para sa inobasyon ug academic excellence sa patag sang arkitektura. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para papaturon pa ang mga programa sa Gender and Development, gimbisita sa mga opisyales ang Ulutangas sa Buanga Sibugay ang GAD Learning Hub sa probinsya sang Iloilo. Nagkakuha sa dugang ihibalo ang mga opisyales tuhoy sa gender-responsive programs na di makabenepisyo ang mga kababinhan, pamilya, kag vulnerable sectors. Ang mga opisyal nagbisita man sa Tiendas Booth, ilan nakita mga produkto lokal nga himo sa mga kababainhan nga entrepreneurs. Sa pagbisita sa mga opisyales sa Iloilo, ilan nakita kung paano gina-integrate sa probinsya ang Gender and Development Initiative sa frontline services nga ginalakipan sa women empowerment, paghatag proteksyon sa mga kababainhan kag kabataan, kag community-based support system. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa kapulisan ang top 4 most wanted person sa probinsya sang Antique sa Poblasyon, San Joaquin, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga si alias Rayman, 37 anyos, nagapangatubang sang 8 counts of acts of lasciviousness. Ang operasyon gimpatigan sang Kaluya Municipal Police Station kag San Joaquin Municipal Police Station. Sunod kay PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan, paday ng masangkad ng operasyon sa kapulisan kontra wanted person sa matagaan hustisya ang ila mga nabiktima. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginabiabi sa Office of the Provincial Tourism Officer ang bag-o sini nga department head. Sa pusang opisina, si Ulin Sin ang bag-o ginapoint nga Iloilo Provincial Tourism Officer. Nagalaw ang opisina nga ang liderato sa bag-o nga department head magadala sa bag-o nga enerhiya
inobasyon kag kolaborasyon samtang ginapaday ng pagpakilala sang katahom kag kultura sang Iloilo. Radyo Pilipinas News. Nagbisita sa isla sang Boracay ang cruise ship nga MS Crystal Symphony subong aga Marso 11. Sakay sang barko ang masobra sa 600 ka pasahero. Ininang ikaanong nga cruise ship arrival sa isla sa tuig 2026. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:37 sa hapon. Kagamihan ito manatipon nga balita sang PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Huwebes o kon Miyerkules, Marso 11, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.